was a ballot that was rejected first. Live mula sa GMA Network Center, ito ang 24 Oras. Magandang gabi po, Luzon, Visayas at Mindanao. Malungkot na Pasko para sa libo-libong taga-barangay Katmon sa Malabon matapos lamunin ng apoy ang kanilang mga tahanan. Napaiyak na lang ang ilan nang makitang halos maabok ang kanilang ari-arian. Inabot ng mahigit 7 oras bago naapula ang apoy kagabi dahil nahirapan umano ang mga bumberong mapasok ang lugar. Pero iba ang idinaraing ng mga residente. Nakatutok doon live si Ian Cruz. Ian. Vicky Emil, tumagal nga ng may 7 oras ang naganap na sunog dito sa Katmon, Malabon. Kaya naman nasa 1,000 pamilya ang nawalan ng tirahan. Kaya ang hinihiling lang ngayon, kagyat na tulong. Sa laki ng sunog sa barangay Katmon sa Malabon kahapon, nabalot ng makapal na itim na usok ang himpapawid. Magit 7 oras ang itinagal bago tuluyang naapula ang sunog mag-alas 12 ng hating gabi. Hindi bababa sa 80 truck ng bumbero ang rumesponde. Ganito na ang itsura ng lugar ngayon. Naapo ang mga bahay at pinatag ng apoy ang komunidad. Sa kabila ng malawak na pinsala, walang naitalang nasawi. Si Mary Joy, emosyonal nang makitang halos wala nang natira sa kagagawa lang nilang bahay. Walang natira? Ko. Walang natitira, sir. Paano, hindi namin alam kung paano mag-umpisa ulit, sir. Hindi namin alam kung makakatayo pa kami dahil walang-wala nga po eh. Ang kanyang mister na pinuno ng samahan ng mga residente sa lugar, hindi rin maiwasang maiyak sa sinapit ng kanilang magkakapitbahay. Sana bigyan man kami ng kunting tulong. Kakaiyak. Laming mga senior citizen na nagsasalita sa akin, ha? Kuya, nagpukuya sila sa akin kahit senior na. Tulungan mo naman kami. Sabi ko wala akong maitulong dahil wala rin akong pera eh. Wala halos mapakinabangan ang mga residente sa mga natupok na bahay maliban sa mga yero at bakal. Wala sa kanilang bahay si Joselito Javien at kanyang misis nang maganap ang sunog kaya wala silang naisalba. Kahit anong gamit ho, wala ho kami na ilikas kahit nga damit eh. Pasalamat na lang din po kami. Yung anak ko po na nandito, nakaalis din po. Ayon sa mga residente sa ilang dekada nilang paninirahan, dito sa Sitio 6, Barangay Katmon, Malabon City, ito na raw ang pinakamalawak at pinakamalaking sunog na naranasan nila. Ayon sa Malabon LGU, nasa 315 na bahay ang naitalang nasunog, kung saan halos 200 ang totally burned. Sabi ng Bureau of Fire Protection sa Malabon, malakas ang hangin at gawa sa light materials ang mga dikit-dikit na bahay, kaya mabilis na kumalat ang apoy. Kwento ng mga nasunugan, sobrang bilis ng pangyayari. So bali po yung kumalat na po talaga yung apoy, sobrang lakas na po. Mga sumasabog po na kuryente, opo. Pumuputok na lahat eh. So ang talaga naging thinking ko na nga lang, bit-bit ko sila, ganyan. Takbo na kami kahit saan kami makapunta, basta makalayo lang. Hirap din ng mga bombero na mapasok ang lugar. Ang hindrance natin is maliliit yung Eskinita, access road going to dun sa nasusunog. And then, dikit-dikit din kasi yung mga bahay. And then, yung mga tao habang i-evacuate na, nandun kami, hindi kami makapasok agad-agaran dahil sa mga gamit nila. Pero sabi ng ibang residente, Walang tubig. Nung dumating at hindi sila pumasok yan sa area na yan. Walang bumbiro dyan. Ang katotohanan yan, isang hose lang ang dumaan dito. Sa daming bumbero, isang hose lang. Ang maraming nagtulungan yung tao. Hindi po totoo yun. Ginagawa po namin yung trabaho namin. Yung sinasabing nawalan ng tubig, siguro yung kasi yung fire truck natin, ano lang naman yan eh. 1,000 gallon lang, may minuto lang po siya na mauubos agad, pero may nagsusupply naman. Nasa 3 evacuation centers na ang mga nasunugan, kaya sa mga tents sa covered court ng Katmon Integrated School. Na ibibigay naman daw ang mga pangunahing pangailangan nila. Pero may mga pamilya pang hindi nakakapasok sa evacuation center
gaya ng pamilya ni Mary Jane. Wala pa man siyang kamag-anak sa Metro Manila, kaya sa tabi ng tapunan daw ng basurahan at tulog ang pamilya. Kahit matulugan lang talaga namin kasi hindi kami taga rito. Taga Butuan po kami. Mahirap naman sir kasi may sakit kasi ako sa puso eh. Sabi namin, standby, wag silang aalis kasi nga po ginagawa po namin yung paraan namin. Emil, ayon sa mga taga CSWD Malabon na nakausap natin, ginagawa daw talaga nila lahat ng paraan para nga mabigyan ng tutuluyan ngayong gabi yung mga nasunugan at may inilalaan na rin daw na 2 pang espasyo sa ilang barangay nila dito sa lungsod ng Malabon. Yan muna ang latest mula rito sa Katmon, Malabon. Balik sa iyo, Emil. Maraming salamat, Ian Cruz. Tinawag ni Senador Joel Villanueva na harassment ang plano sana ng ombudsman na ipadismiss siya sa serbisyo dahil sa isang naunang kaso kaugnay ng pork barrel scam. Sa huli, natuklasang isinuntabi na pala ang naunang desisyon ng dating ombudsman kaugnay niyan. At nakatutok si Salima Refran. Inanunsyo kanina ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla na susulat siya sa Senado para hingin ang pagpapatupad ng kautusan noong 2016 ni Ombudsman Conchita Carpio Morales na dismissal from public service laban kay Senador Joel Villanueva. Kaugnay ito ng kasong administratibo ni Villanueva sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibak Party List Representative pa, matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismiss na raw ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Si Remulla, iginagulat na may ganito na palang desisyon si Martires na anyay isinikreto umano. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang Ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Gate ni Remulla, hindi harassment ang kanyang ginawa. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Sa panayam ng Super Radio DZBB, kinumpirma ni Martires na may ganito siyang desisyon. Anyay 2018, pag-upo niya bilang ombudsman nang maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List, ngayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Itinanggi rin niyang isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh.
So nandun sa system na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Sabi ni Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Diba? Lalo na dito, sir, sa opisina. Lalo na sa opisina ito. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafra, nakatutok, 24 oras. Ito si Villanueva ng official transmittal letter ng Ombudsman noong 2019 na nagbibigay abiso sa Senado ukol sa desisyong nagbasura sa criminal case laban kay Villanueva. Aminadong nagsuspecha si DPWH Secretary Vince Dizon sa sanhi ng sunog na sumiklab sa gusali ng Bureau of Research Standards sa DPWH compound sa Quezon City. Hihintayin muna ng DPWH ang pinal na resulta ng investigasyon ng BFP bago sabihing walang kinalaman sa mga proyekto ang sunog. Nakatutok si Joseph Morong. Sa paunang investigasyon ng DPWH na ibinatay sa impormasyon ng Bureau of Fire Protection o BFP, lumalabas na electrical failure sa kisame ang mitya ng sunog sa compound ng DPWH sa Quezon City kahapon, hindi dahil sa nag-init na computer gaya ng unang sinabi. As sa third floor ito ng Bureau of Research and Standards at hindi sa opisina ng DPWH Mimaropa, gaya ng nabanggit ng isang DPWH official sa Senado. Pagtitiyak ng DPWH, hindi bahagi ang Bureau sa implementasyon ng mga proyekto. Wala tayong nakikitang critical na dokumento dito, no, na which may be critical in the ongoing investigation. Ang mga dokumento na nasa opisina ay mga manual, design at technical guidelines at walang tungkol sa flood control projects. All of these are scanned and 100% backed up in our online and physical drives. Aside from the digital copy, ay in-require po ni Secretary na ipadala po dito sa Central yung mga dokumento. Pero aminado si Public Works Secretary Vince Dizon na nagsuspecha sila noong una, lalo't kasagsagan ng investigasyon sa maanumalyang flood control projects. Lalo na kaming mga bago dito sa DPWH, lagi kaming suspitsyoso, sinadya ba to? At ano ang mga dokumentong nandun? Kaya hihintayin nila ang pinal na resulta ng investigasyon ng BFP bago sabihing walang kinalaman ang sunog sa mga flood control projects. Dito sa Central Office ng DPWH, nakalagak ngayon yung mga dokumento kaugnay ng mga flood control projects. Dito na ito ipinaipon simula ng imbestigahan ng DPWH ang mga proyekto. Ang mga dokumentong ito ang magiging ebidensya sa mga kasong isasampa. Pero bago pa man yan, hinahabol na ang pagbabalik ng pera sa taong bayan, tulad ng pagpapafree sa mga ari-arian at pera ng mga sangkot. Maghahain din ng civil forfeiture case sa Regional Trial Court 6 na buwan matapos ang freeze order, kaya hindi na kailangang hintayin ng hiwalay na kasong kriminal at desisyon dito. Ayon sa Anti-Money Laundering Council na tumutunton sa daloy ng iligal na pera, may 5.2 billion pesos na halaga ng mga ari-arian at pera ng mga nasangkot ang na-freeze na ng Court of Appeals. Pero maaaring mas malaki pa ang palitan ng pera kung cash ang ilang transaksyon, tulad ng nabanggit sa Senado na delivery umano ng mali-maletang pera. You can imagine that the flow of money was by cash. So it's difficult to really trace how the money went about. Maaari anyang silipin ang mga text ng mga sangkot. One way or the other, the exchange of money was done through a text message between the official and the contractor. O kung paano sila gumagastos. Katulad nga magpagbili po ng mga personal and real properties. Maaari ring makabawi ng pera sa multa kung mapatunayan ng Philippine Competition Commission o PCC ang sabwatan sa bidding, tulad ng ginawa umano ng mga kumpanya ng mga diskaya. Hindi ito mahabang trial kundi palitan lamang ng mga pleading. Indirectly, it's a way of getting the money back. It's because through fines, not through restitution. Iba pa yon. Okay, kay Ombudsman Boying po yun. At saka kay Solgen. Hindi biro na magbayad ng 100 million to 200, 110 million to 250 million per violation. Per violation yun. Iyan ang kontrata ni Diskaya.
Di ba 1,000? Para sa GMA Integrated News, Joseph Morong, nakatutok 24 oras. Pagkatapos ng mahigit 1 taon ay naaresto na ang isa sa mga suspect sa pananambang sa presidente ng Association of Barangay Captains ng Bulacan at kanyang driver. Nakatutok si June Veneracion. Sakay ng SUV ang presidente ng Association of Barangay Captains ng Bulacan na si Ramil Capistrano nang mapadaan sa isang kalsada sa Malolos City gabi noong October 3 noong nakaraang taon. Pagdating sa pakurbadang bahagi, naghintuan ng iba pang sasakyan at may mga nagtakbuhan. Pinagbabaril na pala noon ng SUV. Patay si Capistrano at kanyang driver. At mahigit 70 basyo ng bala at live ammunition ang nakuha sa crime scene. Pagkalipas ng mahigit 1 taon, Hindi ka maano, ha? Ano nangyayari sa iyo masama? Salamat ka. Nakuha ka namin ng mga. naaresto sa bahay ng kanyang pamilya sa Navotas City ang isa sa mga suspect sa pananambang. Through the positive identification of the witnesses ay kasama siya doon sa araw na kung saan pinatay yung ating biktima. So itong suspect na to, nag-act po siya as a driver. Kasama sa isang gun for hire group ang suspect na 2 buwang sinurveillance, kaya na lamang buwan-buwan kung umuwi sa kanyang pamilya sa Navotas. Wala pa siyang pahayag. Hanggang ngayon, hindi pa matiyak ng PNP kung ano ang tunay na motibo sa krimen. 3 pang suspect sa pagpatay sa presidente ng Association of Barangay Captains ng Bulacan at kanyang driver nung nakarang taon ang pinaghahanap ng PNP. Kabilang ang isang na-dismiss na pulis na siya raw leader ng gun for hire group. Palipat-lipat yung mga suspect. We have established areas, not only in Metro Manila, not only in Region 1, not only in Region 4B. So dito na po kami nakafocus ngayon. Para sa GMA Integrated News, June Veneracion, nakatutok 24 oras. Nadakip sa Quezon Province ang suspect na gumagawa umano ng sumpak at illegal pang nagre-repair ng mga baril. Ayon sa mga otoridad, sangkot sa krimen ang kanyang mga parokyano. Nakatutok si John Consulta. Exclusive. Kuha ng surveillance video ng Regional Intelligence Division Special Operations Unit ang aktual na pag-aayos ng baril ng kanilang target sa Unisan, Quezon. Bukod sa illegal na pag-repair ng mga baril, gumagawa rin ng sumpak ang 42 anyos sa suspect. Sa bahay na ito siya na corner. Nakumpiska sa kanya ang isang caliber 38 na baril, isang kalibre 45 at isang sumpak na ginawa raw para sa isang kliyente. Meron nga mga shooting incidents dito sa Bundok Peninsula, dito sa Quezon, no? And may mga nahuli tayo na mga suspect, and nakita natin na yung mga ginagamit nila na firearm is itong sumpak. Meron din tayong mga firearm na nahuli sa kanila na walang serial number. Doon natin nalaman na ang gumagawa nito is local. Ayon sa PRO4A, ibinebenta raw ng 1,200 hanggang 2,000 pesos ang isang sumpak o di kaya pag-ayos ng baril ng mga kliyente ng suspect na minsan ay ginagamit umano sa krimen. Ito po ay illegal, no? Walang permit, walang lisensya itong gumagawa ng mga sumpak at saka mga paltik. Napakalaki ng tulong ng community kung saan nahuli itong suspect natin dahil sila mismo ang nag-report, no, sa ating mga kapulisan at nahuli nga ito dahil nga kung minsan nagpapaputok yung suspect doon mismo sa loob ng kanyang bahay para i-test. Wala pang pahayag ang suspect na naharap sa reklamong paglibag sa RA 10591 o Illegal Manufacture and Illegal Possession of Firearms and Ammunitions. Para sa GMA Integrated News, John Consulta, nakatutok 24 oras. Ininspeksyon ng Transportation Department ang kahandaan ng Ninoy Aquino International Airport para sa dagsa ng mga pasahero ngayong Undas na inaasahang aabot sa mahigit 1 milyong katao. Sinuyod naman ng MMDA ang mga kalsada malapit sa mga sementeryo. At nakatutok si Darlene Kai. Sinuri ni Acting Transportation Secretary Giovanni Lopez ang kahandaan ng NAIA Terminal 3 sa inaasahang dagsa ng mga pasahero sa paparating na Undas. Kabilang sa sinilip ang bagong bukas na mezzanine food hall,
Gayon din ang mga check-in counter. Pati ang self-check-in kiosks na malapit na raw magamit ng mga pasahero, kung saan maaaring iproseso ng mga pasahero ang kanilang pag-check-in sa flight nang hindi na pumupunta sa counter. I-input lang nila ang booking information at isascan ang passport at mapiprint na rito ang kanilang boarding pass at mga tag na ilalagay sa mga bagahe. Ito po yung sinasabi natin na gusto natin ng world-class facilities. Ginagawa na po ng NNIC yan. Pangako ng pribadong kumpanya na namamahala sa NAIA, mas maginhawa ang biyahe ngayong darating na undas. Wala nang traffic ang kalye papunta sa airport, number 1. Wala nang traffic ang departure and arrival curbside. Number 3, mabilis ang check-in ng airline. On-time schedule ng mga flight. Better customer experience. Inaasahan daw ng pamunuan ng NAIA na mas daragsa yung mga pasahero ngayon kung ikukumpara noong nakaraang undas, pero nakahanda naman daw ang paliparan para rito. 1.35 million o 135,000 kada araw ang inaasahan nilang pasahero sa NAIA mula October 27 hanggang November 5. Mas marami sa mga pasahero nito sa parehong panahon noong 2024. Sa kabila ng dami ng pasahero, maluwag na tayo ngayon. Improve ng husto ang passenger experience. Dito natin makikita ang pakikipagtulungan ng mga airlines at other stakeholders. sapat din umano ang kanilang mga upuan. Kamakailan lang ay nanawagan si Kapuso actress Bianca Umali sa pamunuan ng NAIA na maglagay ng dagdag na upuan sa NAIA Terminal 3 para hindi na kailangan sa sahig umupo ang mga pasahero. Kita nyo naman, ang dami nating mga renovations na ginagawa. So magbo-board up tayo doon sa ibang facilities, kailangan i-adjust natin ang mga silya. So maraming mga upuan pero ugali talaga ng ating mga Pinoy yan ng mga kasama natin. Kahit na nakikita naman nila na mayroon pang available seats sa mga malalapit na lugar, talagang mas gusto nilang umuupo sila doon sa ibaba. Marami pa tayong mga upuan dito. Nauna nang nag-inspeksyon ng Transportation Department sa mga bus terminal. Tuloy-tuloy na ang pagbabantay hanggang undas. Sa mga susunod na araw naman po ay sa ating mga pantalan. Pero meron na tayong off-plan undas, nakaredy ng LTO, LTFRB, lahat nating mga Coast Guard, sa mga expressways na handang-handa na po kami. Ang MMDA naman, sinuyod ang palibot ng Manila North Cemetery at iba pang kalsada sa Metro Manila bilang paghahanda sa undas. Pinaghahatak ang mga iligal na nakaparada tulad sa Blumentritt. Sa Aurora Boulevard naman, kinumpiska ang ilang lamesang nasa sidewalk. Kinausap din ang mga nakatira malapit sa Manila Chinese Cemetery. Dahil alam naman po natin, marami sa ating mga kababayan, definitely babiyahe po at dadagsa po ang mga tao sa mga bus terminals. Hindi lang po mga pampublikong transportasyon na terminal ang i-clear po natin. Also yung mga ruta po natin from Mabuhay Lanes, alternate routes, and definitely yung mga kalsada na malapit po sa mga sementeryo. Mula mahigit 25,000 naman ay itinaas na sa 31,000 ang mga pulis na magbabantay sa nasa 5,000 sementeryo sa buong bansa. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, Nakatutok, 24 Oras. Good evening mga kapuso! All set na sina Kapuso host Gabby Garcia at Mavi Legaspi para sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 na mapapanood na simula Sabado, October 25. Si Mavi sumailalim pa sa mga workshop habang si Gabby excited nang makasamang iba pang host this season. Yan ang chika ni Aubrey Carampel. New flavor and different twists ang aabangan sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0. Sa pagbubukas ng bahay ni Kuya ngayong Sabado, October 25, di lang mga bagong housemates na Gen Z Sparkle at Star Magic artists ang makikilala, kundi isa pang nagbabalik sa bahay ni Kuya. Makakasama siya ni na PBB Kapuso hosts Gabby Garcia at Mavi Legaspi sa paghahatid ng updates at kwento ng pagpapakatotoo. Kahit kami, na-shook din kami sa announcement na yun in a good way. So, abangan nila yun. But nonetheless, the same set of hosts. I'm so happy to still be working closely with, especially si Ate B, si Ate Bianca, and si Robbie. Kaming tatlo kasi yung laging magkakasama for the primetime episodes. And of course, my updates, my PBB updates daily. So, excited kasi we also built this certain relationship na hindi lang siya sa trabaho. We also get to talk about other things than work, about life, diba? Yung mga advice nila. Si Mavi naghanda raw talaga this season at nag-hosting workshop pa. To help
improve my hosting for this season. Of course, syempre, bilang host or bilang actor, there's always room for improvement. So of course, we all want to give everyone a better show this season. Aside from PBB, may kanya-kanya ring pinagkakaabalahan sina Gabby at Mavi. Si Mavi with the Legaspi family, bida sa Kapuso Afternoon Prime series na Hating Kapatid. Abangan daw dahil malapit na silang lumabas ng kanyang twinnie na si Cassie. I'm very proud, I'm very happy with the show, and sana tuloy-tuloy lang. Si Gabby naman, fresh from her very first Paris Fashion Week experience. Very memorable nga raw ito dahil kasama niya ang boyfriend na si Khalil Ramos na kumuha ng kanyang photos and videos. Wala rin daw siyang glam team, kaya sariling sikap lang daw ang kanyang hair and makeup, pati na ang paggawa ng content. So, Khalil took all of my content, video, photo, lahat. Siya yung, kumbaga nag-pre-prod kami sa Manila para pagdating namin doon, smooth sailing na lahat. Which is, I think, it's also very successful and easier for me kasi at least meron na kaming, may communication na kami ni Khalil na walang makakapantay ng ibang team. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Natagpuan na ang labi ng mag-asawang senior citizen na natabunan ng gumuhong bahagi ng kalsada sa bayan ng Quezon, Bukidnon. Mga kapuso, magkayakap ng matagpuan sa ilalim ng lupa ang mag-asawang Eli at Thelma Ubatay. Ayon po yan sa Quezon Public Information Officer. Sakay sila ng tricab nang biglang gumuho ang bahagi ng Davao, Bukidnon Road noong October 18. 5 araw silang hinanap at natagpuan sa tulong ng 3 search and rescue dogs. Na-turn over na ang mga labi ng mag-asawa sa kanilang mga kaanak. Sinusubukan pang makuha ang kanilang pakayag. Kalat-kalat ang mga power plant sa bansa kaya may pagkakataong kinukulang ng kuryente sa ilang lugar. Ayon po yan sa Energy Department. Kabilang yan sa mga inusisa sa pagdinig para sa 2026 budget ng kagawaran. At nakatutok si Mav Gonzalez. Sa deliberasyon ng Senado sa 2026 budget ng Department of Energy, kwestiyon ni Senador Rodante Marcoleta kung bakit sa laki ng dependable energy ng bansa, kinukulang pa rin. Ayon kasi sa DOE, 27,000 gigawatts ang dependable energy natin o maaasahang kuryente. Sobra-sobra sa consumption na 19,000 gigawatts lang. Meron tayong sobrang 8,000 megawatts. So itong problematic na ito, ano ba ginagawa natin? Ba't di natin ma-address? Yung mga planta po kasi hindi located in one location. Pati po yung mga consumers natin hindi in one location. Paliwanag ni Energy Secretary Sharon Garin, kalat-kalat kasi ang mga power plant natin, kaya nagkukulang sa ibang lugar. Ang iba pa nasisira, kaya hindi talaga masasabing dependable ang numero ito. Hindi kasi nakaspread out ng maayos yung mga power plant natin. So now, pinapa-review ko ulit ang energy plan para tignan saan ba yung mga regions na kailangan may base load pa tayo or saan kulang yung mga transmission natin. Those are things na kaya kahit mathematics siya, na tama naman, sobra-sobra tayo, pero actually yung design may kulang pa talaga, Mr. Chair. Halimbawa, aniya, maraming planta sa Luzon pero limitado ang linya. Ina-assess na raw ngayon ng DOE ang iba't ibang planta sa bansa at posibleng matapos ang review sa katapusan ng taon. Iginiit din ng DOE kanina na hindi PR ang balita na nangunguna ang Pilipinas sa Southeast Asian countries sa paghahanda na magtayo ng nuclear power plant. A year and a half ago, we have done nothing. Nothing. And then now we're on the forefront. Ang galing talaga natin. What happened? Who can update me? Kaninong PR yun? Mr. Chair, hindi yun PR. Ever since 2022, with the new administration, medyo na-revitalize yung nuclear energy program interagency. It just took us time to get back on track. Now we have a nuclear division. We have NEPIAC, nuclear division in DOE. We have a roadmap already. Paliwanag ni Garin, steady ang paghahanda ng Pilipinas kumpara sa ibang bansa, kaya naungusan natin sila. Indonesia at one point was ahead of us but hindi steady kasi their legislative medyo
binawi ulit yung authority. Vietnam is also getting ahead also, but it depends on the year na rin or depends on the country. But comparatively, we are ahead of the rest with the rest of the countries in Southeast Asia in preparation for building the power plant. Dagdag diga rin, na-review na ng International Atomic Energy Agency o IAEA ang roadmap ng Pilipinas sa nuclear energy. May kasunduan na rin tayo sa US at ibang bansa at maraming kumpanyang interesado rito. May surveys na rin daw silang isinagawa sa acceptance rate ng nuclear power. Para sa GMA Integrated News, Mav Gonzalez, nakatutok, 24 oras. Mariing itinanggi ni Tarlac 3rd District Representative Noel Rivera na sangkot siya sa anumang uri ng korupsyon. Iginit siya ng kongresista matapos siyang reklamo ng plunder ng isang grupo sa ombudsman kaugnay sa 600 milyong pisong halaga ng mga proyektong napunta umano sa kumpanyang iniugnay sa kanya at kanyang asawang si Concepcion Vice Mayor Evelyn Rivera. Dawit din sa reklamo si DPWH Tarlac 1st District Engineer Neil Farala. Paglilinaw ni Rivera, wala pa siyang natatanggap na opisyal na kopya ng reklamo sa ngayon. Pero anya, handa at bukas naman siyang makipagtulungan para maipaliwanag ang kanyang panig sa tamang oras at sa wastong paraan. Sinusubukan pa rin naming kunin ang panig ng kanyang asawa at ni Farala. Bukod sa bagyong Salome na humina na bilang low pressure area, nagdulot din ng masamang panahon ang Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nagpabahayan sa ilang lugar sa Mindanao kaya maraming inilikas. At nakatutok si Tina Panganiban Perez. Ramdam ang malakas na hangin na sinabayan ng pag-ulan sa probinsya ng Batanes ngayong araw. Malakas din ang hampas ng mga alon. Bago humina at maging low pressure area, kabilang ang lalawigan sa isinailalim ng pag-asa sa Signal Number 1 dahil sa bagyong Salome. Mahigit 100 pasahero naman ang apektado matapos makansela ang ilang flights. Red! Dali! Red! Red! Napagi! Dali! Ay, sir! Patabang! Maya't maya ang sigaw at paghingi ng tulong ng isang residente ng Alamada, Cotabato nang makitang halos tangayin ng rumaragasang tubig ang isang motorista habang tumatawid sa overflow bridge. Mabuti na lang at may nakaresponde agad para tulungan ang lalaki. Pero sa lakas ng ragasa, tila nakabitaw ang rider. Agad din naman siyang nasagip. Ilang sandali lang, isa pang motor ang tila hindi na rin makadaan, pero tinulungan din ang ilang residente. Ligtas ang parehong rider. Umapaw rin ang ilog sa barangay Upper Bulanan sa bayan ng Midsayap. Ayon sa Pag-asa, ang masamang panahon sa Mindanao ay dulot ng Intertropical Convergence Zone o ITCZ. Nararasan din yan sa Coronadal City kung saan bumuhos ang malakas na ulan. Nagmistulang ilog, tuloy ang ilang kalsada. Sa barangay Kakub, umapaw sa tulay ang tubig mula sa sapa at rumagasa sa kalsada. Pinasok din ng tubig ang ilang bahay. Ayon sa CDRRMO Coronadal, tinatayang aabot sa mahigit 100 individual ang inilikas. Wala namang naitalang nasaktan. Actually, yun ang mga apektadong mga pamilya. Yun yung mga tumitira malapit sa riverside, creekside ng major waterways natin dito sa City of Coronadal. Tumaas din ang level at lumakas ang agos ng dam sa boundary ng Barangay Topland at Barangay Magsaysay. Sinubukan pa rin tawirin ng ilang motorista ang binahang kalsadang yan sa Balabagan, Lanao del Sur. Pero ang ibang bahagi ng bayan, tuluyan ang hindi nadaanan ng mga sasakyan dahil sa pagtaas ng tubig. Sa Sultan Kudarat naman, tuluyan ang nalubog sa baha ang mga kalsada sa Tacurong City, kasunod ng malakas na buhos ng ulan. Pumasok talaga yung tubig sa mga establishments. Sa lawak ng baha, inabot at pinasok din ng tubig ang ilang gusaling malapit sa kalsada. Para sa GMA Integrated News, Tina Panganiban Perez, nakatutok, 24 oras.
Mga kapuso, humina at naging low pressure area na lamang ang bagyong Salome. Magpapaulan pa rin kaya yan at posible bang lumakas ulit? Alamin natin kay Amor La Rosa ng GMA Integrated News Weather Center. Amor! Salamat, Emil. Sa ngayon ay hindi naman natin nakikita lalakas pa ulit itong low pressure area na dati nga bagyong Salome. Pero mga kapuso, kahit wala ng bagyo, posible pa rin ang mga pag-ulan sa ilang bahagi ng ating bansa. Ayon po sa Pag-asa, posibleng mag-dissipate o malusaw na rin yan sa susunod na 24 oras. Ito pong LPA. Muli po kung babalikan po natin, naging pababa yung pagkilos itong dating bagyong Salome dahil po dun sa high pressure area sa mainland China. So kumbaga natulak po yan pababa. At dahil sa malamig at tuyong hangin naman, kaya ito tuluyan ding humina. Huling namataan ng Pag-asa ang low pressure area sa layong 145 kilometers west-northwest ng Lawag City sa Ilocos Norte. Bukod po sa low pressure area, patuloy pa rin makakaapekto sa malaking bahagi ng ating bansa. Itong Intertropical Convergence Zone o yung ITCZ at pati na rin po itong easterlies o yung mainit at maalinsangang hangin. Posible rin na unti-unti na ulit magparamdam dito sa ating bansa, yung northeasterly wind flow. Base po sa datos ng Metro Weather, umaga bukas may tsansa ng kalat-kalat at panandalian lang ng mga pag-ulan. Dito yan sa Palawan at ilang bahagi rin ng Northern and Central Luzon. Ganoon din sa ilang lugar dito sa Mindoro provinces. Pagsapit po ng hapon, mas maraming lugar na ang uulanin. Halos buong Luzon na po yan at mula po dito sa Northern and Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at pati na rin dito sa bahagi ng Bicol Region. May mga malalakas sa pag-ulan sa ilang probinsya kaya maging alerto po sa posibilidad ng mga pagbaha o landslide. Sa Metro Manila, pwedeng maalinsangan o mainit pa sa umaga o tanghali pero unti-unting tataas ang tsansa ng localized thunderstorms pagsapit po yan ng hapon o kaya naman sa gabi. Kaya magdala pa rin ng payong kung lalabas po kayo ng bahay. May mga kalat-kalat na ulan din sa umaga dyan po sa Visayas at pati na rin sa Mindanao. At yung malawakang mga pag-ulan ay posible naman pagsapit po ng hapon at pati na rin sa gabi. May mga malalakas sa pag-ulan dito yan sa Western Visayas, Negros Island Region, pati na rin po sa Eastern and Central Visayas, Caraga and Davao Region, ganoon din dito sa Northern Mindanao. Samantala mga kapuso, ayon po sa Pag-asa, posibleng bago magtapos ang buwan ng October ay ideklara na ang onset o opisyal na pagsisimula ng amihan season at yan po ang patuloy po nating aabangan. Yan ang latest sa ating panahon. Ako po si Amor La Rosa para sa GMA Integrated News Weather Center. Maasahan anuman ang panahon. In white or in black, totally in style pa rin, rumampa ang ilang personalidad at kapuso artists sa isang fashion show. Kasama diyan ang ex-PBB housemates na sina Michael Sager at Vince Maristella na parehong thankful sa opportunity. Makichika kay Aubrey Carampel. Wearing white and charcoal deconstructed suit dress, exuding grace and elegance si Miss Universe Philippines 2023 Michelle D nang rumampa sa fashion show ng designer at celebrity stylist na si Bang Pineda. Sharing the runway ang iba pang kapwa niya kapuso na sina Royce Cabrera at Bubble Gang star Cocoy De Santos na very playful in their all-white suit at may bit-bit pang bunny heads. Tila may mga kasamang lumilipad na puting ibon naman nang rumampa si Larkin Castor. Tampok at rumampa rin ang members ng P-pop group na BGYO, habang si OPM hitmaker Maki ang nag-open ng show. Full of confidence din kahit first time na naglakad sa fashion show si ex-PBB housemate Michael Sager in an edgy suit. Kamakailan nag-host si Michael ng Filipino Music Awards. At soon ay bibida sa pelikula at may project ding aabangan next year. Huwag kang titingin, kakatapos lang namin mag-film, so that will be airing next year na. And I will be working on a new project later this year. Malapit na po yan ma-announce. I'm just excited for you guys to learn. Rumampa rin ang kapwa niya ex-PBB housemate na si Vince Maristella. Thankful daw si Vince to be given an opportunity to walk the runway again. Abala ngayon si Vince sa Kapuso Afternoon Prime series na Hating Kapatid kasama ang Legazpi Fam. Excited din siya nang malamang isa sa mga bagong Sparkle housemate na pasok sa PBB Celebrity Collab Edition 2.0 ang kaibigang si Sofia Pablo. Best friend ko yun si Sofia ever since yung first project ko. Walang araw na hindi niya ako sinuportahan sa lahat ng career ko, sa work ko, and of course ang message ko sa kanya is galingan niya lang parati sa mga task ni Kuya
huwag siyang susuko at sigurado mamahalin siya ng taong bayan. Aubrey Carampel, updated sa showbiz happenings. Nagdulot ng panik ang pag-usok ng cellphone ng isang pasahero ng LRT-1 kagabi. Ayon po sa Light Rail Manila Corporation o LRMC, agad inilabas ng driver ng tren ang cellphone sa Central Terminal Station. Rumesponde rin agad ang security at iba pang station personnel. Wala namang nasaktan sa insidente ayon sa LRMC, pero isinailalim pa rin sa full inspection ang tren. Hindi naman ito nakitaan ng pinsala. Tiniyak din ng LRMC na hindi naapektuhan ang operasyon o anumang pasilidad ng LRT-1. Aminado si Pangulong Bongbong Marcos na maraming Pilipino ang nawalan ng tiwala sa gobyerno kasunod ng iba't ibang issue gaya po ng korupsyon. Sa gitna niyan, kumpiyansa siyang maibabalik ang tiwala ng taong bayan. Nakatutok si Rafi Tima. I know that these are difficult times that we live in. Our people's trust in government has been shaken. We cannot deny that. Sinabi yan ni Pangulong Bongbong Marcos sa kanyang pagdalo sa ika-124 na anibersaryo ng Philippine Coast Guard sa South Harbor sa Maynila kanina. Gayunman, naniniwala siyang kaya pa rin maibalik ang tiwala ng taong bayan sa pamahalaan. But I am certain that trust can be regained if we remain transparent and true to our mission. Inihalimbawa ng Pangulo ang mga ginagawa ng PCG hindi lang sa pagbabantay sa mga dagat sa bansa tulad sa West Philippine Sea, kundi ang pagtulong ng ahensya sa mga biktima ng mga sunod-sunod na kalamidad sa bansa. The PCG is one of the government agency that restores my faith in the dedication of the workers in government. When I see the PCG in action, I see what the best of government can look like. That is disciplined, with integrity, with excellence, working as one. Matapos ang talumpati, pinarangalan ng mga natatanging tauhan ng PCG sa pangunguna ng Pangulo. Kasama niya si First Lady Liza Araneta Marcos na isang opisyal ng PCG Auxiliary at may honorary rank na Vice Admiral. Pangako ng Pangulo sa PCG, ipagpapatuloy ng kanyang administrasyon ang modernisasyon ng PCG, kabilang ang pagbili ng mga bagong barko at eroplano. We now stand to triple our fleet in the next 5 years. And will become one of the most capable Coast Guards in this part of the world. Maraming salamat po, sir. Bago niyan, dumalo ang Pangulo sa National Housing Expo 2025 sa World Trade Center sa Pasay. Pinangunahan niya ang pagbibigay ng bahay sa mga benepisyaryo ng Expanded 4PH o ang pabahay para sa Pamilyang Pilipino program. Ayon sa DSUD, mula noong 2022, nasa 400,000 pamilya na ang nagkaroon ng sariling tirahan. Ang Pag-ibig Fund, umabot na sa 57,000 ang pamilyang natulungan sa pamamagitan ng housing at house repair loans. Nauna nang ipinangako ng pamahalaan na magtatayo sila ng 1 milyong bagong tirahan kada taon, pero ibinaba ito sa mahigit 3 milyong pabahay bago matapos ang termino ng Pangulo. Para sa GMA Integrated News, Rafi Tima, nakatutok, 24 oras. Itinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang bagong chairperson ng National Commission of Senior Citizens si dating Ombudsman Merceditas Gutierrez. Epektibo ang appointment hanggang September 17, 2031. Bago nito ay naging miyembro ng Board of Trustees ng GSIS si Gutierrez. Nagsilbi rin siya bilang Justice Secretary mula 2003 hanggang 2004. Naging ombudsman din siya noong 2005 pero inimpeach ng mababang kapulungan dahil sa hindi umano pag-aksyon sa mga graft case kabilang ang kay dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo. Hindi na siya nalitis ng Senado bilang impeachment court dahil nagbitiw siya sa pwesto noong 2011. Hiniling ng kampo ni dating Bamban Mayor Alice Guo na payagan siyang umalis ng Pasig City Jail para personal na maghain ng reklamo sa Tarlac Prosecutor's Office laban sa Baofu Land Development. Reklamong estafa ang planong ihain niya sa Baofu at mga stakeholder nito. Dahil sa Tarlac anya nangyari ang krimen, doon niya ihahain ang reklamo. Nangako siyang agad babalik sa Pasig City Jail Female Dormitory kung saan siya nakadetain dahil sa reklamong qualified human trafficking kaugnay sa niraid na Pogo Hub sa Bamban. Sinisikap namin hinga ng payag ang Baofu na siyang developer ng Pogo Hub sa Bamban. Minumungkahi ng isang mambabatas na i-upload online ang Statements of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN ng mga kongresista. Ayon kay Manggagawa Party List Representative Eli San Fernando,
Maring i-post ang SALN o tala ng mga yaman at utang sa website o sa Facebook page ng Kamara para mas madali anyang ma-access ng publiko. Sa ngayon, may 11 mambabatas na sa Kamara ang nagsasapubliko ng kanilang SALN, kabilang si House Speaker Faustino D. III. 33 pamilya ang nawalan ng tirahan sa sunog sa Las Piñas. Umaapela ng tulong ang barangay para sa mga biktimang pansamantalang tumutuloy sa covered court. Nakatutok si Von Aquino. Nagputukan ng sala sa labat na kawad ng kuryente habang inaapula ng mga bumbero ang sunog na sumiklab pasado 1:00 ng hapon sa Gabriel Compound, Barangay Pulang Lupa, 1, Las Piñas City. Sa aerial video na ito, kita rin ang paglagablab ng apoy sa mga bahay. Tanaw din ang mga nasusunog na bahay mula sa C5 Road. Ayon sa mga residente, nakarinig daw sila ng pagputok na mangyari ang sunog. Pagputok na yun, nagtaka kami bakit saan kaya ito. Dito pala ng kapitbahay namin. Di umano na yung apoy, lumagablab. Ay ang bahay namin, magkadikit lang ang bintana. Magka isang kuan space lang. Umaano na yung hangin. Ay yung hangin, umaano na dun sa may bahay namin. Yung isang bahay, nasunog na. Ang bilis po nung apoy na kumalat. Lalo na po yung mga bahay po, yung iba puro kahoy. Ganun po, isa na po yung sa amin na. Ayon sa Las Piñas Bureau of Fire Protection, mabilis kumalat ang apoy dahil sa malakas na ihip ng hangin. Nag-start siya dun sa kabila, dun sa open area. So, malakas ang hangin kanina eh. So, medyo mabilis yung ano. Pero umabot tayo ng second alarm. Hindi rin daw naging madali na mapasok ng mga bumbero ang lugar. Yung entrada, medyo maliit, di ba? Pero kumasya naman yung mga maliliit nating fire truck na penetrator. So, ganun. Tapos doon sa likod, open naman. Umabot sa ikalawang alarma ang sunog 1:20 p.m. at tuluyang naapula 3:23 p.m. Wala namang nasaktan o nasawi sa sunog na tumupok sa 10 bahay. Sa pagtaya ng BFP, aabot sa 1.5 million pesos ang pinsala dahil sa sunog. Pansamantala namang tumuloy sa covered court ng Bernabe Compound ang 33 pamilyang nasunugan. Nangihingi naman ng tulong ang mga opisyal ng barangay para sa pangangailangan ng mga pamilyang nasunugan. Para sa GMA Integrated News, Von Aquino, nakatutok, 24 oras. Nagsampa ng reklamo sa Ombudsman si Public Works Secretary Vince Dizon kaugnay ng umunoy maanumalyang mga flood control project sa La Union at Davao Occidental. Itinuturong sangkot dyan ang 3 kongresista dahil sa conflict of interest umano. Nakatutok si Salima Refran. 3 kongresista ang tinukoy ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla bilang persons of interest dahil sa may conflict of interest umano sa ilang flood control project. Una, si Benguet Representative Eric Yap na naging chairperson rin noon ng makapangyarihang House Appropriations Committee. Silver Roofs Construction Corporation, a person of interest here is Congressman Eric Yap, who is known to be the beneficial owner of the company. He divested from it a few years ago, supposedly, but there is reason to suspect that he is still the beneficial owner of the company. Dawit din ang kapatid ni Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap at si Bulacan 6th District Representative Salvador Pleito. Ayon kay Ombudsman Remulla, sila ang lumabas sa report ng Anti-Money Laundering Council na tumanggap umano ng hindi bababa sa 70 milyong piso mula sa mag-asawang Curly at Sara Diskaya. Kasama sa remittance ng Diskaya na natag ng Anti-Money Laundering Council. Bank-to-bank transfer. Kundi 2020 and 2019. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Ipakikisuyo ng Ombudsman sa AMLC na humingi sa Court of Appeals ng freeze order sa mga ari-arian at bank accounts ng 3 persons of interest. Ang Silver Wolves Construction Corporation na iniuugnay kay Congressman Eric Yap ay kasama rin sa inireklamo ni DPWH Secretary Vince Dizon para sa graft at malversation through falsification sa Office of the Ombudsman. Dahil ito sa substandard umanong dike sa Bawang La Union na nagkakahalaga ng halos 180 million pesos. Nang inspeksyonin, nakitang props lang ang tubo na ginamit sa dike.
Ang St. Timothy Construction naman ng mga Diskaya ang inireklamo para sa 96.5 million pesos na Ghost Flood Control Project sa Jose Abad Santos sa Davao Occidental, kung saan lubos na nadismaya noon si Dizon ng inspeksyonin. 20 DPWH personnel rin ang nahaharap sa mga reklamo. Sinaksihan ng filing ni ICI Chairperson, retired Justice Andres Reyes Jr. It's a case for malversation of public funds with falsification of public documents. No, it is non-bailable, no, and it holds a similar penalty as the other cases, which is life imprisonment. Ayon kay Ombudsman Jesus Crispin Remulla, ang mga reklamo ay diretso na sa preliminary investigation. Sinusubukang kunin ng GMA Integrated News ang pahayag ng magkapatid na Yap at ni Plato. Samantala, sinabi kanina ni ICI Chair Andres Reyes na pag-aaralan pa raw nila ang pagsasagawa ng live stream ng kanilang mga hearing. We have to adopt rules of procedure regarding live streaming. So, in fairness to the parties that are going to attend, of whether they consent or not, we are studying that. Para sa GMA Integrated News, Salima Refra, nakatutok, 24 oras. Pinangangambahang umabot sa 200,000 ang kulang na classroom sa bansa. Pagsapit ng 2028 ayon sa isang senador, ang isang paaralan sa Quezon City, 3 taon nang may nakabimbing request sa DPWH para sa dagdag silid-aralan. Nakatutok si Mariz Umali. Sa gitna ng pagkakaungkat ng mga substandard at mga ghost flood control project ng DPWH, lumabas din sa budget hearing ng DPWH sa Senado ang nakaalarmang kakulangan ng mga silid-aralan sa bansa. Ilan na po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? At ilan po yung projected na magagawa po ninyo for 2025? Ito ba, no? Baban to. So, for 2025 po, out of 1,700 na dapat gawin, 22 pa lang po ang completed at 882 po ang ongoing. Okay, October na, Seka. At meron pong 882 na not yet even started. So, it's a very deplorable rate of only 15.43%. Nasa 146,000 na kasalukuyang classroom backlog. Kung magpatuloy daw sa ganitong usad, babala ni Senador Aquino, posibleng umabot hanggang 200,000 ang kulang na silid-aralan pagsapit ng 2028. Dito halimbawa sa Batasan Hills National High School na may pinakamalaking populasyon ng mga high school students sa buong Quezon City, mahigit 14,000 estudyante ang naka-enroll at mayroon lamang 105 classroom. Kailangan pang magdalawang shift. Kulang po kami ng 45 classroom pa. Nagsimula raw ang matinding kakulangan sa silid pagbalik ng in-person classes noong 2022 matapos ang pandemya. Nagpatupad sila ng blended learning modality pero may umusbong na problema. Mababa po yung literacy at saka numeracy ng mga bata. Sa dami po ng enrollees at kulang sa classroom, napipilitan ngayon yung mga schools na medyo masiksik yung mga bata sa classroom. Tumataas naman ngayon yung absenteeism. Hindi na sila komportable yung mga bata. Sinisikap daw ng mga eskwelahan na palakasin ang internet at magtayo ng learning hubs kung saan mananatili ang mga guro habang naka-online class. Pero importante anilang matayo ang mga kulang na classroom. Ayon sa principal ng Batasan Hills National High School, 3 taon nang may pending request ang paaralan sa DPWH na ipinadaan sa DepEd para sa mga karagdagang classroom. Pwede raw sana magpatayo ng mga bagong classroom dito sa bahaging ito. Pero ayon sa DPWH na bumisita rito kamakailan, hindi pa raw ito masisimulan dahil kailangan munang gibain ang 2 gusaling ito na 30 taon na ang edad bago pa masimulan ang mga bagong silid-aralan. Mapuprostrate ka, lalo sa mga delays na yan. Kaya lang, syempre, alam namin na walang guarantee na darating. So, kailangan namin gumawa ng paraan para ma-address pa rin yung mga issue. Plano ng DepEd. Gusto na namin baguhin yung sistema dahil since 2018, tanging DPWH lang ang nabigyan ng kapangyarihan gumawa ng DepEd classrooms. Ang gusto namin ngayon, pati isama na yung local government units. Palagi ko, mas bibilis yung proseso. Meron tayong pino-propose na
public-private partnerships or PPPs. Sinagundahan niya ng Malacanang. Alinsunod sa hangarin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na mabigyan ng direct funding ang mga lokal na pamahalaan para sa pagpapatayo ng mga classrooms sa bansa, nakatakdang magkaroon ng Memorandum of Agreement ang DPWH, DepEd, at local government units upang mapatupad ito. Tulad daw ng pagtugon ng DPWH sa mga nasirang paaralan dahil sa mga kalamidad, ganun din ang gagawin nila sa pagtatayo ng mga silid. Kaya naman pala ng mabilis, no? Kung gagawin nga, tututukan nga. That same principle, we're gonna apply also to address the backlog. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali, nakatutok, 24 oras. Nagbigay si Senador Raffy Tulfo sa GMA Integrated News ng kopya ng kanyang Statement of Assets, Liabilities and Net Worth o SALN. Joint SALN nila ito ng asawang si ACT-CIS Party List Representative Jocelyn Tulfo. Sa kanilang joint SALN as of December 2024, 1.05 billion pesos ang nakadeklarang net worth ng mag-asawang Tulfo. Kasama sa mga inilista nilang assets, ang siyam na real estate properties na mahigit 376 million ang halaga, mga sasakyan at mga bank account na abot sa mahigit 280 million pesos ang laman. Walang nakalistang anumang liabilities o utang ang dalawa sa kanilang SALN. Bago nito, nanawagan ng Office of the Ombudsman na voluntaryong isapubliko ng mga mambabatas ang kani-kanilang mga SALN. Problemado ang isang guro sa Camarines Norte matapos madamay sa hindi nabayarang 300,000 pisong utang ng isang kapwa guro. Git niya, pineke ang pirma sa dokumento ng lending company para gawin siyang co-maker at hindi niya kilala ang nangutang. Nakatutok si Mark Salazar. Wala nang sinisweldo si Teacher Jose Nicesito simula nung Hunyo. Ipinag-utos kasi ng korte na hilahin ang kanyang sahod at allowances para ibayad sa utang ng isang kapwa guro. Nakalista kasi siya bilang co-maker sa utang na mahigit 300,000 pesos. Nung nagpunta po ako dun sa MTC, sabi nila wala na daw po magagawa kasi nga po na ibaba na nga daw po yung hatol. Kaya ang ginawa ko po doon, nagpunta po ako sa PAO, nang hingi po ako ng advice kung ano po yung pwedeng gawin. Ang tanging na lang po magagawa daw po namin, gumawa daw po ng motion para ma-lift yung garnishment. Pinapalagan niya ang desisyon ng korte dahil hindi raw niya pirma ang nasa dokumento ng lending company, ni hindi niya nga raw kilala ang nangutang na guro. Taga Makati ang nangutang, siya na may taga Camarines Norte. Matagal at magastos ang proseso para patunayan ni Teacher Jose na inosente siya. Kaya nga po medyo natatagalan talaga ang pag-process ko kasi kung kailan lang po ako merong mapagkukunan na para makaluwas po dito, doon lang po ako nakakaasikaso. Kasi ang mga pamangkin ko rin naman, na sila po yung talagang kadalasan nagbibigay sa akin pamasahe. Ang pamangkin ko rin naman kasi, kumbaga, simula lang din ng pagtatrabaho, kaya kumbaga hindi pa rin po sila ganun ka-stable. Sabi nga ni Jose, nagbabayad siya ng utang ng iba, gayong siya mismo ay baon din sa sariling utang. Simula raw na magturo siya noong 2010, hindi na siya umahon sa utang. Kakain ko lang ng July, namatay po ang tatay ko ng November 2010. Doon po nag-start. Nagkasakit din po ako, tapos nung nanganak po yung misis ko ay cesarean din po. Kaya malaki rin po yung naging gastos po doon. Tapos ayun na po yung start na halos kapag kailangan ma-renew kahit hindi pa tapos yung loan, na-renew po. Kaya po kumbaga parang hanggang ngayon, hindi po rin po natatapos yung loan ko. Hiling ni Teacher Jose sa DepEd, sana mabilis ang promotion at dagdag sahod para hindi na sila kumakapit sa lending. Mas mabilis ma-promote yung mga bagong teacher kasi meron na silang masteral degree o meron na silang unit sa masteral kaysa doon sa mga talagang matatagal ng teacher. Dito sa bagong career progression, tinitingnan na ngayon yung experience. Kaya kahit papaano, parang yun na po yung pinanghawakan namin na kahit sabihin namin mag-level up man lang kami. Para sa GMA Integrated News, Mark Salazar, nakatutok 24 oras.
Dalawang tulog bago ang muling pagbubukas ng bahay ni Kuya ay dalawa pang bagong housemates ang ating makikilala. Ang isa palaban but sweet girl ng Star Magic habang fighting prince naman ang atake ng isang sparkle star. Mula sa Pinoy Big Brother House, makichika live kay Nelson Canlas. Nelson? Iya, game na ba ang lahat sa next pair of housemates na eksklusibo nating ipakikilala ngayon bago sila pumasok sa bahay ni Kuya sa Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition 2.0? Seven years old lang na mabigyan ng big break ang Star Magic artist na si Crystal Mejes nang bumida siya sa 2015 Kapamilya drama series na Doble Cara. Dahil sa talento, nasundan ang kanyang projects. Palaban, but sweet. Ang 17-year-old na ngayong actress, ready na to break her borders sa kanyang nalalapit na pagpasok sa bahay ni Kuya. That was actually kind of my dilemma, honestly, because I'm a very private person and I value privacy. But then sabi ko kasi, maybe it's one way of God nudging me to tell my story, maybe could inspire other people. Did you wait for any sign bago ka, to push through with the audition? I just felt ready, Sir Nelson. Di ba sinasabi nila before any audition, kinakabahan ka and everything. But me, I felt excitement. I felt peace. If something is for me or someone is for me, I would always ask God to give me peace. And at that time, I felt nothing but peace and excitement. So I knew that this was for me. Soft-spoken naman ang 16-year-old crooner na tinaguri ang fighting prince of the gig. Siya ang sparkle teen artist na si Heath Hornales. At napanood na rin sa GMA Prime series na Encantadia Chronicles Sangre, Mga Batang Riles at Lolong Pangil ng Maynila. Kasi po, dumating po yung opportunity and I had to take it na po kasi ito na po yung chance para makilala po ako and makita po ng tao kung sino po talaga ako. You said para makilala ka ng tao. Ano ba yung gusto mong ipakita sa tao? Ano yung gusto mong ipakilalang Heath sa tao? Gusto ko po mapakilala sa tao yung Heath na helpful, athletic, kind, caring na action star. Action star? Sa PBB. Parang nangangamay-away dun sa loob Hindi na po. You are Waray, true and true. You think advantage mo yan? You think perk mo yan or plus mo yan sa pagpasok mo sa bahay ni Kuya? Yes, kasi ang mga waray, matatapang. Ang mga waray, hindi sila madali matinag. Alam natin ang drama sa loob. Ready ka doon? Definitely ready, but I wouldn't be the one starting it or I wouldn't really be interfering with it. Whatever happens, happen. And I will just always try my best to do everything and to show up with grace. Si Heath, ready rin kaya? Yeah, I'm gonna be ready for that po. Pero hindi naman po ako madrama or mahalo sa controversies dun sa loob. I'm gonna be more, maybe like a peacemaker po. Sa pagpasok sa bahay ni Kuya, kanya-kanyang preparation ng dalawa, si Heath sa mga gawaing bahay. Opo, ready naman po sa household chores. Pinapractice ko na nga sa bahay bago pupunta dito eh. Like what? My mom was teaching me how to cook adobo. Para dun sa loob, ako yun. I'm gonna try to cook adobo. Tapos, cleaning the house, yeah, my mom was helping me and teaching me how to sweep properly. Kasi yung pag-sweep ko daw, parang pangit ang form ko. So, kailangan ko matuto yung proper form. Habang si Crystal, sa pagso-social media detox, lalo't self-confessed gadget junkie siya. Actually, natutulog ako. Tapos nag-doorbell, sabi, tapos ginising ako. Yung cellphone mo, sabi ko, magbabagay na po ako sa phone ko. Wait lang po, wait lang. Sabi ko talaga, wait lang po. Wait lang po. Pagdating sa house, we're gonna be plenty eh. Madami kami. So, tsaka there's things to do. May isa namang wish na maisama si Heath sa loob ng bahay. Sana po yung guitar ko. Kasi I can't live without my guitar. Sa music po ako na re-relax, nakaka-calm, na peace of mind. So, I always have my guitar anywhere I go.
bukas, dalawa na namang housemates ang exclusive nyong makikilala dito sa 24 oras. Pero teka muna, tama ba ang mga nagiging hula nyo? Balik sa iyo, Iya. Malalaman. Maraming salamat, Nelson Canlas. Abay, may isang farm sa General Santos City na ang tanim maganda at makulay pero iniiwasan umano ng mga mapaminsalang insekto. Mahigit 100 pot kasi ng halamang marigold ang nakatanim sa farm na ito sa Barangay Conel. Nakakamangha ang kulay nito na dilaw at kahel. Gayon din ang matapang nitong amoy na nagsisilbing pest control. Mga kapuso, insekto lamang ang itinataboy, ha? Ang maraming turista na eengganyo namang dumayo para makapagpa-picture sa farm. Ayon sa farm cultivator, nitong Hunyo sinimulan ang pagtanim ng seedlings ng marigold na aabot sa 6 na buwan ang lifespan. Pinag-aaralan pa ng pamunuan ng farm kung anong produkto rin ang pwedeng gawin sa mga na-harvest na ng mga tuyong bulaklak nito. At yan ang mga balita ngayong Huwebes, 63 araw na lang, Pasko na. Ako po si Vicky Morales para sa mas malaking misyon. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan, ako po si Emil Sumangil. Mula po sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino, nakatuto kami 24 oras.